Yes. And then, ano po nararamdaman? Grateful. Masayang-masaya. Kasi, ang binibigay sa akin ng trabaho ng GMA, bawat taon ay hindi biro. Isang malaking, mapasama ka sa isang malaking programa na inaantay ng lahat, talagang grateful lang. Pero anong feeling na kinoconsider ka na ngayon na isang magaling na actress? Yun ang pressure. Yun ang pressure. Kasi di ba naging gano'n na yung tingin sa'yo eh? Anong pakiramdam na gano'n na? Knowing yung Amalia, grabe, ang dami rin po kumapit po. Paano ko mas dati kasi masaya, sikat ka lang na sex bomb, di ba? Ngayon, nasa actor na. Kaya. And thankful ako kasi ito naman talaga yung gusto kong mangyari. Yung pagkatapos mong magbigay sa mga tao na mapakita sa kanila na nakakasayaw siya, ang galing niya sumayaw, ganyan. Ngayon naman, ito na yung tinatahak ko at sinasabi nyo, galing sa inyo na nakaka-acting na ako. Siyempre, masayang-masaya ako kasi pinaghirapan ko yun. At tumatagos na ako sa puso nyo, sa mata nyo, lahat. And maraming salamat. Pressure in the sense, nape-pressure ka in what sense? Nape-pressure dahil ako. Kailangan mas galingan mo palagi. Kailangan galingan mo. Every show, kailangan mas pagsunugan mo ng kilay, bawat eksena. Hindi lang siya yung parang isang eksena lang, bibigyan mo. Hindi. Dapat every scene, ina-analyze mo siya. And bawat trabaho, parang lagi kang nag-aaral. Dapat natututo ka ng natututo. Lalim po ng hugot nyo ng sabi, Amalia nun, no? So, paano nyo po dinala yung natutunan nyo while portraying Amalia dito sa loob? Hindi ko siya dinala. Siguro ang pinaka-dinala ko kay Amalia dito, yung kung gano'n niya inilalaban ang pagiging babae niya. Dito, ang maganda kay Karina, inilalaban niya ang lahi niya. So, pareho silang palaban. Pero paano ka pumapasok sa character? Kasi ultimo tsure, no? Nai-vibe mo eh, nakukuha mo eh. Anong proseso? Like nagpagupit ka rin ng for ibang sinigurado kong iniiwanan ko si Amalia. Okay. Ayokong naririnig si Amalia habang pinapasok ko sa sarili ko si Karina. Everyday, tumatakbo po ako ng 10 kilometers, 12 kilometers. Kaya pala, para, hindi pa po to. Kulang pa. Kasi kailangan kong mag-weights, kailangan kong hindi lang takbo lang. Kailangan talaga ng medyo muscle ako dito. Kasi yung goal nun, magka-muscle ka talaga. Magka-muscle, hindi hingalin. And yung talagang endurance talaga, kailangan ko talaga siyang gawin dito para sa katauhan ko si Karina. Every 4 a.m., gumigising ako para tumakbo ko sa oval, sa cruising. Maraming dedication pala. And then sa gabi, bigla ako mag-weights. Ayun, bilang mommy, gano'n. Tapos, so ngayon, ibabalik ko na ngayon si Karina, ipapasok ko siya bigla, tinatanggal ko na si Amalia. Nakikiusap ako sa production sa amin, sa management na wala munang Tia Amalia, tinatanggal ko siya. Sandali, nag-overlap ba sila? Nag-shoot ka pa ng nagtitape ka ng isa, nagtitaping? Hindi po, nung sinut ko yung death scene ko kay Amalia, nag-isip na ako na si Karina, eto yung look ko, eto yung gusto ko, eto yung, agad-agad sila. Bakit nangyari? Approve mo, yung ganyan. Ano po pala nararamdaman yung knowing na marami nagsasabi na pinalaki ako ng sex? Happy. Kasi ibig sabihin nun, ang daming palaban. Na hindi babagsak, na madapa man, alam mong babangon. Kasi napanood nila kami dati, malamang nasubaybayan nila kami na kahit sinong ka-showdown namin, hindi namin na-atrasan. Pero grabe, until noon, nagka-trending pa rin yung sex bomb, nag-viral yung Tom Cruise. Kasi nga yung mga fans ng sex bomb ngayon talagang sila, gusto nila magbalik ang sex bomb. Makita kami for once. So, pwede ba? Posible ba? Pinag-pray talaga namin. Kahit kami nila Jopay, nila Mia, nag-uusap kami na sana may maglakas loob na mag-produce. Kasi
Sa totoo lang, sa tingin ko, mahirap kami i-produce kasi hindi na kami isang management eh. Diba? Isa-isa na kami. May manager na ako, may manager si Jopa, may manager bawat isa. So, syempre, sa amin pa lang, ang dami namin. Ang mahal. Pero ilang years na ba? Ilang years na ba after? 25 years? Yung Sex Bomb, 25 years na. Opo, kasi alam ko, 2025 na yun. So, 2000 kami. So pero nag-stop yung grupo na magsama-sama na. Anong year nga yun? Nag-stop? Oo, hindi. Alam mo na wala yung show nyo. Sa totoo lang. Hindi kayo tumigil. Sa isip namin, hindi, kahit tinanong ko ang Sex Bomb, hindi namin alam kung kailan kami nawala. Walang exact date. Bigla na lang, sige, pahinga nga muna. Parang ganun. Bigla na lang, kinabukasan, wala kaming work. Sunod na araw, walang work. So, hindi namin alam kung kailan siya natahimik. Sa totoo lang, ang alam ko, sinasabi ko rin naman sa ibang Sex Bomb ko na wala kaming closure. Okay, basta... Parang bigla na lang kaming nawala. Kung siya na nung niluluto mo sa set. Ano yung nagbabaka na minsan beef mechado, alyo-olyo, kung ano yung mga gusto nila. Binagoongan, ganyan. Yan. Fruit salad. Lahat. Kasi yun lang ang makakapagpa-happy sa amin sa set. Tsaka gustong-gusto namin yun nila Ruru na naglo-long table kami. Kasi dun lang kami makakapag-banding eh. Kasi medyo ang heavy talaga. Heavy drama. Heavy yung fight scenes, hindi biro. Kasi kung ang 2024 ang fight scene ay ganito, dito iba. Para siyang basta. Pero ikaw yung pinakamaraming fight scene sa babae. Parang... Oo, kasi yung preparation mo eh. Parang... Pero tsaka yung sinut ko yung isang fight scene, ang natatandaan ko po, hindi ako nakabangon ng isa. Sobra. Alam ko 1 p.m. kami nag-start, mag-8 p.m. kami natapos. So, umaatikabo talagang pati stunts lahat. Mahirap. Balik ko lang yung Sex Bomb. Sabi nila before, Bini, Sex Bomb naman talaga ang nagpauso ng lahat. Anong pakiramdam? Ay, syempre, proud and happy. Totoo naman kasi ang dami niyong hit, ang dami niyong pinausong sayaw, di ba? Bakit hindi? Kasi darating din naman talaga ang panahon, talagang merong lalabas na girl group. So, hello, ilang taon na rin naman kami. So, bakit naman hindi? At saka happy kami na kahit ang anak ko, sinasayaw na ang mga kanta nila. Nagulat na ako. Alam niya. So, game ka ba sa showdown ng Sex Bomb and Bini? Nung bata-bata kami. Hindi ngayon. Siyempre ngayon iba na yung edad namin. Carry pa rin. Hindi na rin kami Sana pag sumayaw kami, maramdaman namin na aswan pa rin kami. Kasi siyempre yung iba dyan, nagkaanak na kami. Pero kung nung panahon ng Sex Bomb at lalabas ang Bini, siyempre wala. Talagang labas. Bilang sabi ko nga kanina, wala kaming inaatrasan. Kaya ang daming pinalaki ng Sex Bomb. Napalaban. Kamusta po pala knowing na meron ng Bini na girl group? Parang after Sex Bomb, Bini na mag-produce. Siyempre happy kami. Nakita niyo yung sarili niyo sa kanila? Yung Ratchada rin? Hindi ko kasi sila Ratchada. Okay. Napapanood. So, syempre ang anak ko, natutuwa ako na may ganong novelty ba? Novelty pa rin ba sila? Nasa ganun pa rin ba sila? So, kung ano man, at least Tagalog, ang ganda Tagalog song, tapos ang ganda ng beat. Tutuwa yung anak ko, hanggat kung saan masaya yung anak ko at happy siya sa ganung song, happy ako, susuportahan ko yun. Actually, kay Sir Raymond Wilson, tinag ko siya nung pinost ko na sinasayaw ng anak ko yan. Tinag ko, sabi niya, pagbalik ko sa trabaho, sabi niya, ipapamit ni Sir Raymond Wilson sa Bini yung anak ko. So, inaantay ko nga rin. O, di ba, anak ko na yung ka-level nila. Ano po palang advice sa Bini? Advice! Kailangan pa nila, ang hinay-hinay lang. And enjoy nyo yung moment, blessing na meron kayo ngayon. Kasi
Syempre, may taas yan, may baba yan, may ups and down yan. So, dapat bawat pinagdadaanan mo, dapat ine-enjoy mo. Kasi, bigyan na naman tayo mahirap yung lagi kang nasa top. Minsan nasa baba ka din. Dapat ine-enjoy mo lahat yan, pinag-pray mo lahat, and niyayakap mo kung anong blessing na meron ka. And for sure naman, alam na nila. Kasi kayo na nagka-pelikula, nagka-serye, lahat na experience. Pero kasi kami wala nagsasabi, well, si Ate Joy, sinasabi niya sa amin na, sikat na kayo, dapat ganito. Kami yung, hindi naman namin ginusto to. Diba? Wala namang nag-expect sa amin, hindi naman kami ginroom na para pasikatin. Ang gusto lang namin, dati, kami mga sex bomb, ang alam ko, yung magkaroon ka ng trabaho, makasayaw sa TV, pero yung sumikat sa naaalala ko, nung sumikat na ang sex bomb, nagsayaw kami sa isang school, nung biglang nagsigawan ng mga tao at lumapit sa amin, nagtago ako sa ilalim ng isang guard. Kasi hindi kayo prepared. Hindi kami prepared sa kasikatan. Alam ko ang Bini prepared sila dito. So alam ko, base sa kwento ng mga kaibigan ko, alam na naman nila to. So, hindi naman nila kailangan na advice ko. Matingin ng mga sir. Ulang araw. Yes, palakpakan muna natin si Miss Rochelle Dorn. Grabe. Diba? Ayan. Ngayon ba nape-pressure ba daw kayo na tapatan o higitan ito sa Lolong Season 2? Oo naman. Aaminin ko naman na pressure ako. Walang nami-pressure sa akin Ako lang sa sarili ko yung nape-pressure. Kasi masyadong mabigat si Amalia sa Pulang Araw. And dito naman si Karina naman sa Season 2 ay ibang Karina from Season 1. So, nag-prepare ako para dito ng sobra-sobra. Pinalakas ko ang endurance, agility, demeanor, lahat inaral ko. And para hindi na makita ng mga audience si Amalia. Ana,